Hello, magandang hapon sa lahat. This is Justin of News PH. Magandang hapon sa mga viewers natin from uh, OFWs na galing sa ibang bansa. Good afternoon, good morning, good afternoon, good day sa inyong lahat. Saan man kayo sa mundo. At salamat sa pagdalo ninyo dito, lalo na doon sa ating mga regular viewers na patuloy kayong tumangkik dito at sumusuporta dito sa Justin Talk News Page. Para naman doon sa mga bago nating mga viewers, huwag kayong mag-hesitate to like and share, then subscribe to this video. I hope patuloy kayong bumibisita dito sa Justin Talk News Page. Ngayong hapon, medyo marami-rami tayong pag-uusapan na very serious topics. Isa dito, ang una nating i-discuss, itong pronouncement ni BP Sara with regards nga doon sa ICC warrant of arrest. So, i-discuss natin yan, then bigyan natin ng opinion kung ano kaya ang kahinatnan ng warrant of arrest na yan, o may katotohanan ba yan, o kaya ba nilang i-implementa yan tulad ng pag-kidnap nila kay President Duterte. Diyan sa thumbnail ko nakalagay na protektahan natin si BP Inday Sara. So i-expound ko yan once i-discuss natin yung topic na yan. Ang sunod nating pag-usapan yung tungkol sa Senate hearing. Actually, this is not a Senate hearing, this is a press conference of Senator Amy Marcos. Marami akong ikukomento tungkol doon sa mga sinasabi niya. Then, of course, pag-usapan natin sa huling yugto ng ating episode na ito, itong tungkol naman sa 20 pesos na bigas na nagsisimula na raw ipamimigay dyan sa Cebu. So, yan ang mga topic na i-discuss natin ngayong hapon na ito. And I hope pakinggan ninyo ito hanggang dulo para meron kayong sapat na impormasyon with regards to these issues. So, ang una nga natin pag-usapan, ang tungkol dito sa nakita ni Vice President Sara ang isang, I think it is some sort of actually it's not a warrant of arrest na nakita niya. Meron lang report from a reliable source na merong impending warrant of arrest para kay Bato de la Rosa, 5 general na they were the generals during the time of the regime of President Duterte, Senator Bongo, at saka kay BP Sara. Magbibigay ako ng actually this is not a verified report, but ito yung nagsisirculate sa media ngayon, o sa mga people in the social media, naririnig na rin ito. At personally, sa akin, mayroong nagsasabi na ganyan, but hindi nga siya verified, hindi nga siya fact. If you want to call that, hindi pa siya actual fact dahil wala pang ang ebidensya. At ito nasa proseso na gaganapin pa kung sakaling ipapatuloy ito. Ito po yung warrant of arrest na actually sa ibang sources na issue na ito before ma-kidnap si President Duterte. Maraming balita that it was supposed to be kasi nalahad na rin ito doon sa Oplan Horrors, yung sinasabi nila Oplan Horror, na ang paghuli kay President Duterte at kay BP Sara at iba pang mga tauhan ni President Duterte, na lahat na ito doon sa
Oplan na yon, actually this is not Oplan Horus, ibang ano to. I think this is the final ano yung final na plan. Oh. Hindi lang sinabi kung anong pangalan ng plan na yon, but yung plan na yun, actually this is nga allegedly kasi bawal daw pag hindi mo sinabi na di umano. Sa balitang iyon, kasi mismo nga si Senator Amy nagsabi na chismis lang daw to. Nasa atin yan kung if we will take this seriously or for granted. But para sa akin, this is a serious issue. Sabihin ko sa inyo, ilahad ko bakit serious issue ito. Ngayon, doon pala sa unang plano, hindi si President Duterte ang huhulihin nila. But because President Duterte, yun yung lagi kong sinasabi, mismo si President Duterte ang humarap sa kanila. Kaya siya ang unang nahuli. But doon talaga sa plano, noong time, kailan ba yun? March 11. Or siguro, tama, March 11, kasi nandyan sila lahat. It was supposed to be si Inday Sara, si Bato, at si Bungo ang maisyuhan ng warrant, ang mai-surrender. But dahil sa isang event na nangyari na sinadya nga ni President Duterte na harapin sila, si President Duterte ang natangay nila, ang nakidnap, na-abduct nila papuntang The Hague. Yun ang dito sa teorya na to, based doon sa dokumento na iba na I think this is the yung plano na for implementation, ganon. So if I'm not mistaken, parang Oplan Tugis or Oplan Pursuit. This is di umano, yun daw. Kasi daw talaga dahil kahit na natupad yun, pero ang nangyari nga si President Duterte ang na-abduct dahil siya mismo ang humarap. But it was supposed to be si Inday Sara talaga ang kanilang intensyon, at saka si Bato at si Bungo. During that time, magkasama sila sa Hong Kong. So ngayon, nangyari ngayon, kung susundan natin ang plano nila, masasabi na ba natin na it was that successful? Hindi yan successful, hindi naging successful dahil ang una nilang intention talaga si Inday Sara at saka si Bato at saka si Bungo at yung 5 general. Kasi kung titingnan mo, kung sa bigat ng huhulihin nila, mas mabigat itong 8 na huhuli nila kasi they are actively in politics Kaya maniwala ko dyan sa teorya na yan. That was given by some people in the intelligence network dito sa bayan natin. But these are speculation kasi tapos na ang pangyayari Pero may bigat na yan pala dapat ang nangyari. Kaso nga lang, ulitin ko, hinarap sila ni President Duterte. Hindi kaya alam ni President Duterte na ayaw niya maipahamak si President Sara o si Vice President Sara kaya pinilit niya na siya ang humarap. Siya talaga ang pumunta doon. Hindi siya halos pumulag, nagsasalita lang siya. Ngayon, so parang pinoprotektahan niya ang kanyang anak in that sense dahil hindi siya hindi siya umiwas. Siguro sa tingin niya, kung hindi ko gagawin ito, si Inday talagang yun ang i-abduct nila at yun ang kikidnapin nila. So yun sana daw ang nagiging talagang intensyon doon sa warrant of arrest na yan. Kaso nga lang si President Duterte nandyan kasi siya ang dinala sa The Hague. So nakita natin, kaya ngayon Oplan Horus, kahit failure yan, kasi ang unang intention pala si Inday Sara, hindi naman si President Duterte, kasi
Wala namang ano si President Duterte. Kahit na sabihin natin chairman siya sa PDP Laban, kahit na sabihin natin effective yung mga sinasabi niya, pero tandaan natin doon sa mga una kong vlog, hindi natin sinusunod yung mga sinasabi ni President Duterte. Yung mga pakiusap natin ni President Duterte, hindi natin sinusunod. And in fact, pati military hindi sumunod sa kanya. Di ba? Kung maalala mo. Kaya talagang medyo nagkaroon ng division yung plano nila. Kaya ang nangyari, si President Duterte ang nagdalasay at naiwan si Vice President Sara at saka si Bongo at saka si Senator Bato. So, at least, hindi pala ganyan kagrabe ang nangyayari. Kung totoo itong teorya na to, na yun nga ang dapat na mangyari doon sa original plan nila. So, ngayon, ang tanong ko personally, papayag ba tayo na ganyan din ang mangyari kay Inday Sara, na kikidnapin na naman siya, i-abduct naman siya ng ICC through a surrender by sarili nating gobyerno. Ang isang vice president natin na talagang elected by 32 million people ay isusuko sa ICC. Parang wala siyang mandate. Kung nag-ano sila sa sovereignty, that we should protect our sovereignty with regards to the issue with China, mas grabe ito. 32 million ang pinakamataas na nakuha ng isang vice president or any politician for that matter in the history, in the political history, in the election history dito sa bansang ito. At yan, kayang-kaya natin isuko sa ibang bansa. Sa mga dayuhan, without due process ang mangyari niyan. Kaya itong isang bagay rin, at ituloy ko lang yung sasabihin ko, papayag ba tayo niyan? Papayag ba tayo niyan? So makita mo yung sa thumbnail ko, we should protect BP Sara at all cost with our lives if possible. Kasi ito lang ang the great hope na aasahan natin para magkaroon ng pagbabago itong bansa na to. At yan ang gusto alisin nila para ultimately mawala na yung pag-asa natin, mawala na yung pinuno natin na lumalaban sa kasamaan na patuloy naghahari dito sa bansa natin. So wala na tayong pag-asa kung ganyan ang mangyayari. So anong gagawin natin? Baliwalain ba lang natin itong pangyayaring ito? So dapat tayo ang maging concerned, huwag tayo maging complacent na wala tayong gagawin to protect Vice President Sara. If this is a serious or not a serious matter, if this is not a serious matter, wala namang mawala sa atin kung protektahan natin si VP Sara at all times. Maraming mga nagsasabi na meron na daw security si VP Sara, but this security kasi hindi naman hindi naman talaga official. Kasi inalisan na nga siya ng security. Inalis na ni Browner ang security ni VP Inday Sara. Kaya medyo delikado talaga ang sitwasyon ni VP Sara. No? Lahat na ang gulo, no, na napaka delikado sa buhay ni VP Sara ay nakaumang sa kanya. Kaya the only way is to for the people to protect her. Sa dami nating mga Pilipino, imagine 32 million tayong bumoto. Kahit na lang 100,000 ang most of the time na magpapaligid sa kanya. Kasi masyado siyang exposed si VP Sara, sa totoo lang. Exposed siya. At hindi naman siya takot. But para masigurado, protektahan talaga natin siya. So yun ang ibig ko sabihin. Kasi once mawala na ito, wala na si VP Sara, I don't know kung ano mangyari sa bansang ito. I don't know rin kung gagawin nila yan kay VP Sara, kung anong mangyayari din, anong incidenting mangyayari sa bayan na ito. Kaya nga nagsabi ang iba, dahil nga daw doon sa reklamo na sinampa, nagkaroon ng abogado doon sa The Hague, at dito maraming mga
legal luminaries nagsasabi na talagang binayulit ang konstitusyon natin sa ginawa ng gobyerno. But despite of all this pronouncement ng mga abogado natin na magagaling, anong nangyari? Lumabas pa ito. Hindi natin alam kung pananakot ba lang o totoo. But despite sa katotohanan na talagang nagpipigil sila ngayon dahil nga meron na silang mga reklamo sa ombudsman, lahat-lahat na. Pwede nilang hindi ituloy yan dahil nga booking na booking nga sila, pero hindi tayo dapat ng kumpiyansa. Yan ang katotohanan dyan, at yan ang mabuti nating gagawin, na bantayan natin every time si VP Sara, at huwag natin hayaan na mangyari sa kanyang pinakamamahal na ama na si PRD, at pinakamamahal natin mangyari sa kanya at kina Senator Bato at De La Rosa. Tandaan natin, ang alyansa is breaking out na. Nabasag na talaga sila halos completely, at they are desperate sa sitwasyon nila ngayon. Kaya posible yung mga pinuno dyan na nasa sa alyansa maghahanap ng ibang solusyon yan, maghahanap ng kaparaanan na hindi matuloy ang eventual pagpapanalo ng mga Duterte, at mag-iba ang timpla ng Senate ng Senado natin kung mangyayari yan. So we don't know. Alam naman natin kung gaano kakapal ng mga mukha na yan. Kahit nabistado na sila, itutuloy pa rin nila yan. At this time, sigurado ako, meron na nagko-commit ng security ni Vice President Sara. Naalala mo yung hearing niya sa Manila? Na actually na-vlog ko to. Kaso nga lang, one-liner lang yung sinabi niya, hindi gaanong na-pick up ng ibang vloggers. Pero ito talagang sinabi niya. Si General Torre, bahala na lang ang mga Maranao kay General Torre. Sabihin mo na yan, pabiro yan, but ang konteksto sa pagsasabi niya ay may katotohanan. So, kung sabihin natin, meron talagang mga grupo na solidly protecting and supporting Vice President Sara. Pero hindi tayo magkumpiyansa. Dapat aware tayo. Kaya itong ginawa ko itong episode na to, para naging aware tayo, kasi yung iba ginawang katatawanan na lang yan eh. But kung biglang darating yung warrant, then hindi preparado si Inday, hindi siya protected, ano mangyayari? Kung mangyayari niyan, ako ito hula lang ang maging senaryo niyan magulo at madugo, kasi maraming aalman dyan eh. Kaya hindi malayo magkagulo ang bayan kung yan ang gagawin nila kay VP Sara. Ito sinabi mismo ni Amy Marcos na may warrant, at chismis lang ito. Siyempre hindi niya ma-confirm dahil wala namang ebidensya talaga na yan talagang gagawin. But the fact na pinag-usapan yan hanggang dyan sa press conference ni Amy Marcos, may kunting katotohanan na nakaakibat yan sa mga pronouncements na yan. Kaya dapat hindi talaga tayo magkumpiyansa. Dapat aware tayo every time. Sana sabihan natin yung mga nasa paligid ni VP Sara to protect her all the time. Huwag siya magkumpiyansa. Madali namang makikita yan eh. Pag mayroong aggravation ng mga pulis, hindi naman yan manghuli. Ang style kasi nila Torre at ni Marvel, maraming tropa ang ipapadala niyan para kung mayroong mang crowd na nandyan, pwede nila makontrol, tulad ng nangyari sa William Air Base sa pag-abduct kay President Duterte. So yun ang gagawin nila. Maraming tao. Kung once na meron na yan, meron ng ganyang number of, there is a movement of police personnel, definitely police ang gagamitin yan, at meron ding mga military.
Ang mangyayari yan, tambakan nila ng pulis bago sila mag-issue ng warrant of arrest. So, dapat, kung meron ng ganyan mga signs, dapat iwas na si Vice President Sara. Yun, ilang days na lang yung election natin. Pinapalutang pa nila itong balita na ito. Kaya, kung ganyan ang gagawin nila, walang silbi yung hearing dyan sa ICC. Hindi nila ino-honor yung violation ng due process na hindi humarap sa national competent judicial authority si President Duterte. Wala sa kanila yun. Kung gagawin nila ulit yan, all their desire is to arrest Vice President Sara at dalhin sa hig. Ganyan talaga. Kaya kung yan ang gagawin ulit nila, mag-issue ulit ng deposition notice ng Pilipinas na nagre-request, sigurado ko ako kung mangyari yan, medyo may kaguluhan na mangyari. Maraming aalma dyan kung si Vice President Sara na ang kanilang galawin at gagawa ng ganyang balak. So, ito, tayo mga supporters BP Sara, dapat maging aware tayo sa ganyang situation. At all cost, protektahan natin. Kasi wala na tayong, sino pa ba ang katulad ni BP Sara na may tapang, may talino, may integridad para sa mamuno ng bansang ito. Sa tingin ko, as of this time, si BP Sara lang talaga ang pupwede dyan sa posisyon na yan. Meron siyang moral ascendancy to replace dito sa napakabangag nating Pangulo. At siya naman talaga ang legal na papalit dyan kay BBM. Wala namang iba. Diba? So, dapat lang aware tayo. Ganyan ang balak nila. Huwag nating gawing biro or ibaliwala natin yung warrant of arrest na yan. Kasi ngayon, nagyayabang na naman si Trillanes. Nasusunod talaga daw sila BP Sara, si Bato, at yung Bato, si Senator Bongo. O anong target nila? Political. Political in nature pa rin ang move na yan na gagawin nila para mapilayan ang PDP Laban. Pero gahol na sila sa oras. Gahol na sila sa oras kung titingnan natin yung panahon. So, kung gagawin nila yan, lalo silang matatalo. Pero hindi tayo papayag. Hanap tayo ng paraan na hindi nila magawa yan kay BP Sara. So, yun ang ibig sabihin ko. So, dyan sa topic na yan, ito nga, panawagan natin, protektahan si BP Sara with all our lives. Isugal na natin ang buhay natin dyan. Di naman siguro tayo ratratin ni Tory kung marami tayong haharang na arestuhin si BP Sara para hindi talaga matuloy yung mga balak nila. O kung meron ng maraming tao, massive ang mga taong nagpapaligid kay BP Sara, mahirapan na sila paghuli niyan. So, yun lang gagawin natin. So, force with force ang gagawin natin. Tandaan ninyo, mas marami ang taong bayan kaya dyan sa mga pulis na yan. O, kaya ang lamunin yan kung isang grupo ng mga Pilipino na talagang desidido na protektahan si BP Sara, kaya natin sawatain ang kanilang attempt to arrest Vice President Sara. So, ganyan dapat ilagay natin sa isip na posibleng mangyari yung bagay na yan. But ito, lahat naman to, as of this time, itong oras na to, spekulasyon pa lang. But, alam mo naman yung chismis, may pakpak. Lumilipad ang chismis. At minsan, may dalang katotohanan. Kaya huwag natin baliwalain yan. Let's take this seriously and we should proactively do some moves na mapipigilan yan. Yung balak nilang masamang balak para ipahamak si Vice President Sara at totally walain na siya dito sa race na to. O kahit na siya hindi kandidato, but siya naman ang spirit behind this campaign. Kita mo naman yung nayanig
si Abante at saka si Valeriano at saka si Chua, nayanig sila. Ilang minuto lang na talumpati ni Vice President Sara, ngayon pinag-usapan pa hanggang ngayon. At sila, hindi nila alam kung paano dipinsahan yan. Wala na. Wala na. Period na sila. Ganyan katindi ang campaign strategy ni Bibi Sara. Napakasimple lang, di ba? Si Isko nga, halos hindi na magsalita. Nagsalita sila later on, yung doon sa Santa Ana na rally. After Vice President Sara, silang sumunod ng salita. So ganyan ka-epektibo si Vice President Sara diyan sa kampanya na yan. At ang balita ko, kasi almost papunta na tayo sa pinaka judgment day dito sa pamahalaan na to, sasama na si Vice President Sara sa mga rally ng PDP. Ganyan ang mangyari. So, antabayan na natin kung anong sunod. Basta tayo aware tayo. Yung mga umattend ng rally, nandiyan si Vice President Sara. Let's be vigilant. Attentive tayo sa mga surroundings natin. Baka may balak na dyan na gagawa ng masama kay Vice President Sara. So dapat ganyan ang gagawin natin. Hindi lang tayo nakikinig. Kailangan masdan natin ang ating mga paligid. If you're BP Stowns, BP Sara supporter, dapat yan ang gagawin natin para completely ma-assure natin ang security ni Vice President Sara. Okay, so yan lang sa topic na yan. So hinihikayat ko kayo na kung rally naman na BP Sara na nandiyan siya, vigilant lang tayo, magbabantay tayo. Okay, so pag-usapan din natin itong ginawa ni Senator Amy na press conference. Katapos lang, I think this morning, marami akong comment doon. Maganda yung ginawa niya na nirekomenda niya na sampahan ng kaso. Si Marvel, si Ture, yung dalawang mga Remulla, sampahan sila na tama rin naman. Na dapat sila iimbestigahan ng ombudsman sa involvement nila dito sa pag-abduct, pag-kidnap kay President Duterte. Kasama yung Lakanilaw na yun, yung special envoy to the Netherlands. Dapat sila mananagot. At alam naman natin kung ang ombudsman mag-imbestiga yan, napakaturo ng investigation. So kaso nga lang, it will take time dito sa investigation. I don't know kung may mangyari sa ombudsman natin dahil sa ginagawang ito. O baka naman ma-impeach na naman yung ombudsman natin. Alam naman natin gaano kalakas yung mga Remulla dyan ni PPP. So there's a big possibility na yan ang gagawin nila. At palitan ng ombudsman na walang gagawin kung hindi i-dismiss yung mga kaso na yan. Ganyan lang kasimple ang gagawin nila. Impeach si Martires, then palitan sa kanila. Kaya walang mangyari sa mga reklamo na ibibigay natin sa ombudsman na yan. Yun din ang maging malaking problema. Kaya nga dapat talaga magpalit na tayo ng regime, sa totoo lang. Pero hindi pa nga possible right now dahil ang military wala sa atin. So yung sinabi ni Senator Amy, okay yun. Kaso recess kasi ang Senado sa oras na to. So wala pa siyang report, committee report with regards to the investigation na she conducted. At siguro pag mag-session na, start na yung session niya, baka magpakandak muna siya ng another inquiry, then maglabas na siya ng report nila, committee report, kung ano ba talagang tingin nila doon sa mga inimbestigahan nila tungkol dyan sa kidnapping ni President Duterte. Kung sinong involved, sinong dapat kasuhan. Ganyan dapat. So malalaman natin yan. Ngayon, ang isang bagay na talagang na-prove natin na talaga si Amy, alam natin yung purpose niya pag-conduct ng
committee hearing na yan. Lumabas dyan kanina. May nagtanong sa kanya with regards nga dito sa kapatid niya, at sinabi niya na napasama lang ang kapatid niya dahil nga sa mga nakapaligid sa kanya. So klarong-klaro, hindi talaga niya pwedeng aminin na si BBM ay may problema sa droga. Ang sinabi pa niya, yung mga nasa paligid na gumagamit ng bawal na gamot. Yung sinasabi niya na talagang mga adiktos yung nasa paligid, hindi si BBM. Hindi niya maamin na talagang may problema ang kapatid niya sa paggamit ng illegal na mga substance na yan. So nakikita natin na anong intention niya sa hearing. Ang intention niya sa hearing talaga para malinis ang pangalang Marcos. Sinabi niya, hindi daw sila nag-aaway ni BBM. Parang hindi kami nag-aaway kahit kailan. So, yung mga una niyang sinabi na sinabihan niya yung kapatid niya na ganito, ganyan. Siguro, sinabihan niya, pero hindi sila nag-aaway. Pero hindi rin siya sinusunod. Kasi iba naman ang naganap ng mga pangyayari. Puro kabaliktaran dun sa mga sinasabi ni Senator Amy. So, nakikita na ninyo na pag Marcos yan, ganyan talaga yan. Always putiktahan niya ang kanyang sariling kamag-anak o kapatid. Hindi mangyaring mabaliktad yan, tapos magsisiraan niya yung kapatid niya, yung kaanak niya. Hindi mangyayari yan. Matagal na panahon na ganyan ang nakikita ko mismo. Kaya nga, hindi ayaw ko talaga na Marcos. Kasi magkakampihan talaga sila. Hindi yan, with regards to hair follicle test, paano na ngayon na sinabi niya na ang adiktos dyan sa Malacanang yung nasa paligid ni PBBM, hindi si PBBM mismo. Gusto niyang ipalabas na biktima si PBBM sa mga taong ito na nakapaligid kay PBBM. Wala siyang kasalanan. Yun ang gusto niyang ipahiwatig. Na alam naman natin na lahat niyan, kagagawa ni PBBM yan. Siya ang may gawa. Yung pagsuko ni kay President Duterte sa ICC, siya yan. Nag-a-advise lang sila buhin kung anong gagawin. Tsaka si John B. Cremulya, sinabi naman ni John B. Cremulya niyan doon sa interview niya sa TV. Talagang siya ang sumang-ayon, siya na rin nag-uutos. So ganyan yan. Kaya nga si Amy, nasa inyo, kung ibuto pa ba ninyo yan? Basta ako, hindi talaga ako bubuto ng Marcos. Kasi habang buhay yan na ganyan ang gagawin. Hindi yan magigiba kahit anong Marcos pa yan. Si VP Sara, medyo mautak lang. Magaling lang siya magbigay ng sakayat. Tingnan mo yung nakita niya. Nakita ninyo. Hayaan mo lang si BBM. Kaya hindi nga niya ganong diniscuss yang with regards to the addiction ng presidente. Dahil alam niya na si Amy, talagang sinasabi niya na parang sinabi niya na hindi adik ang kanyang kapatid. So alam ni Vice President Sara yan. Kaya marinig mo ba na nagsasalita si VP Sara na bangag ka, bangag yang si PBBM? Hindi. In passing lang. In-explain niya anong ibig sabihin ng bangag. O sa Bisaya. So, pero kung talagang tulad ng ginawa ni President Duterte, hindi niya gagawin yan kasi alam niya na si Amy hindi talaga umaamin na ang kanyang kapatid ay bangag. Yun ang katotohanan dyan. Kaya nakikita natin lahat na bagay na ginawa niya dyan sa Senate hearing is purely to protect her brother. Kahit na at all cost protektahan niya ang brother niya. Ngayon, kitang-kita yung diskarte ni Amy. Ang sisihin niya ang mga nasa paligid, mga cabinet secretaries, yung mga executive secretary niya, mga advisor, yun ang sisihin. Sigurado, yan ang sisihin. Pero hindi si PBBM. Parang lumabas na biktima din si PBBM ng mga tauhan niya na nag-abuso. Di ba? Yun ang mangyayari. Tingnan nyo. As this hearing
continue, yun, maraming mailalabas dyan na mga ganyang pronouncement galing kay Senator Amy. So nakikita na natin. So ako yung sabi ko nga, traditionally kaming pamilya, mga kamag-anak, kapamilya namin, hindi talaga kami bubuto ng Marcos. Kasi alam na namin yan. Alam na namin ang mga ugali ng mga yan. Sabi pa ng iba, genetic na raw yan. May katotohanan. Nasa genes na ng Marcos. Ito nga, kung sa ibang bansa pa yan, hindi na pwede tumakbo ng any position in the government. Pinagbawal. Maraming bansang gumagawa ng ganyan. Pinagbawal na yung apelido na yan to hold any government position. Yan ang katotohanan. Whether elected or appointed. So, dito sa atin, masyado tayong mabait. Kristiyano tayo. O kahit na nahihirapan na yung bansa, basta mapairal natin ang values natin as being a Christian, hindi rin naman masama yan. Pero maraming umaabuso, hindi yan sinusunod yung mga values na yan. At sila nagpapahirap doon sa mga matitinong Pilipino tulad natin. So dapat talaga lalaban tayo. Sasawatain natin yung mga ganyang klaseng pag-iisip ng mga taong gustong magtagal sa pwesto at magkamal ng maraming salapi para sa patuloy na paghari-harian nila dito sa ating bayan. So dapat talaga sawatain natin sila, kalabanin natin sila, at hindi na natin sila ibalik sa mga pwesto na inaasam-asam nila. So ganyan lang dapat. Ngayon, dito naman sa other topic, itong regarding sa bigas, naging katatawanan ang nangyayari sa Cebu. Kasi yung iba, nang ibalita yan na mayroon ng bigas, nagpuntahan sa mga palengke. Ang dami ng tao dyan, mayroon kasing malaking palengke dyan, yung carbon market. Umiikot-ikot sila doon, naghahanap. Walang nakita. Kasi pala, sa Kadiwa Center, ang iba hindi alam saan bang Kadiwa dito. Mamamasahe ka pa ng mahal. I think ang Kadiwa nila nasa Mandawi. Hindi ko sure kung saan. I think 2 o 3 lang ang Kadiwa dyan sa Cebu. Pupunta ka pa doon, mamasahe ka. Parang ganun din. Ilan lang naman ang bibigay sa yung ilang kilo lang naman. Kaya pambubudol yan. Kaya si Gwen Garcia, medyo makapal din ang mukha na yan eh. Kapit din dyan kay BBM eh. Bagay, nandyan halos lahat ng pamilya niya. Nandyan ngayon sa kampo ni BBM. Kaya napakapangit na nangyari sa Cebu. Ngayon, mabuti nga na mayroong mga dyan, talagang lumalaban. May mga journalists, mga vloggers na iba na lumalaban dyan at pinoprotektahan talaga yung karapatan ng mga tao dyan by exposing dito sa mga kalukuhan ng ginawa ng mga politiko dyan. Kaya ito nga, yung up to this hour, yan nga, naghahanap ng 20 pesos na bigas na subsidized naman. So ibig sabihin, kung subsidized yan at galing para yan sa Mindoro, ibig sabihin yung mga taga Luzon at taga Mindanao ang nagbigay, kasi nagbigay ng additional na 13 pesos para lang mabigyan kayo ng 20 pesos na per kilo na bigas. 13 pesos yan ang subsidy ng gobyerno. Kanino ba galing yan? Di ba galing sa taxes yung 13 pesos na yan? Di, ibig sabihin yung mga taga Luzon, taga Mindanao, taga Palawan, ng ibang bansa na hindi kasama sa Visayas, sila ang nag-subsidize niyan. Linuto tayo sa sariling mantika. Di ba? Dapat sabay-sabay kung totoo yan na hindi naman mangyayari. Pustahan tayo. After the election, wala na yan. Hindi nila masustain yan kasi puro lang pamumulitikang nasa isip nila. Kaya huwag kayong magpatangay niyan. Bumili kayo ng marami. Kung papayag ng 20 kilos, bili kayo. Pag samantala, take advantage of the situation. So, ganyan ang dapat gawin ninyo. Kung malapit lang sa inyo. Baka naman, parang isang sakong bigas na rin ang pamasahe papunta doon. Kaya, huwag na lang. Bumili na lang kayo ng mahal na malapit lang. Diba? Sakay pa kayo sa jeep. Pagbibit-bit pa kayo ng ilang kilo na yan. Diba? Kung malayo, sasakay pa kayo ng tricycle.
Mahirap yan. Kaya talagang utak nitong gobyerno ito, hindi mo maintindihan eh. Puro pambubudol ang naisip nila. So, ganyan lang dyan sa bigas na yan. Wala yan. Parang nag-rebound sa kanila, o sa nag-implement ng nag-iisip niyan na magbibigay ng 20 pesos na bigas. 20 per kilo na bigas. Hindi natin alam kung anong klase yan. I don't know, wala pang feedback eh. So, ano pa ba yung pag-usapan natin? Itong sa bigas. Then itong na-discuss na rin pala natin yung Uplan Horos. Na-discuss na rin natin yung regarding sa demand paglunsad ng investigasyon dito kina Marvel, kay dalawang magkapatid na Abalos, and then si Torre. So yung nga lang dito sa vlog na to, medyo hindi gano'ng mahaba kasi marami pa tayong sinubaybayan na ibang mga development ngayong araw na to. At maya-maya tayo, magbigay rin tayo ng ating opinion with regards to yung issues na ongoing pa hanggang ngayon. And yun nga, ang isang pakiusap ko na suportahan natin si VP Sara. Suportahan natin, protektahan natin at all cost. Ito na lang ang hope natin, kaya huwag nating pabayaan. And I hope makikinig kayo dito sa request natin na to, at sabihin din niyo sa ibang mga kamag-anak nyo, mga kapatid nyo, yan ang sitwasyon ngayon with regards to dito nga sa sitwasyon ni VP Sara, yan sa balak nilang pagpa-aresto sa kanya. So kasi kung marami tayong nakakaalam na, baka mapigilan din ang balak nila na yan. So maganda yan, at kung ano talagang mangyari, kung gagawin na nila yan, hindi natin paliparin yung eroplano na yan. Hahatakin natin pababa yan kung mangyari man yan. O dapat yan ang gagawin natin. So, kung saan mang airport yan, kung saan lilipad yung eroplano na yan, punuin natin ng tao yan para hindi makalipad yung eroplano na yan. At kung sa actual na pangyayari, talagang bawiin natin si VP Sara kung ano mang gawin niya sa kanya. Pilitin natin mabawi kung darating ang panahon na yan. So yun ang ibig sabihin. So ngayon, hanggang dito na lang siguro tayo dito sa vlog natin na to. At least meron na tayong advance information with regards to this matter, dahil I believe this is a very serious matter, and this will greatly affect the peace and order situation of our country if ever. We're not praying that this will happen. Sana hindi naman ito mangyari, na ma-implement nila yan, yung balak na masama nila para kay VP Sara. So with this, maraming salamat sa inyo sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News page. And bago tayo maghiwalay, I would like to request you na paki-like this video. If you like this video, then try to share this video to your friends. And then, of course, paki-subscribe naman ng video na ito. At doon sa mga bagong viewers natin, I hope you will subscribe. You will not hesitate to subscribe this channel. Dito sa channel na to, we talk about mga serious issues about our country. And I hope you will continue patronizing Justin Talk News page. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. Thank you po.